Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Dare to Ask. Sinare ni Dare to Ask ang pahayag ni Congressman Toby Chanco tungkol sa transparency sa budget insertions ng mga kongresista sa DPWH. Ito, Congressman Toby Chanco, ito ang pahayag niya. Dapat magkaalaman na. Ang tagal na nating hinihingi na i-publish sa website ng Kongreso ang budget per congressional district, kasama na ang mga proyektong inendorso ng party list. Simpleng transparency lang ito. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Kaya dapat malinaw kung sino ang naglalagay ng ano. Nakita naman natin sa BICAM na may mga issue pagdating sa budget ng DPWH. Kaya dapat ilathala na ang naging resulta ng BICAM. Publishing the list of projects and their proponents will help the public know who is adding what and why. Wow, galing. Ito, dagdag na lang ito ni Dare to Ask. Kung Toby, si Sandro Marcos po ang majority leader, bakit hindi niya ito ilabas? Question mark. Kasi alam niyo na, kasi bakit hindi ilabas? Basa lang ako sa mga comments ha. Machete Peds, paano protektado rin ni Chubby? Liu, tuluyan silang mabubuking kaya ayaw ilabas. Greg Kalit, transaction in secret so the people will not know where and how the money are spent. CG, sabi niya, sa allocable funds nga ni Sandro and Tambi, pinakamataas, no wonder ayaw ilabas. Okay, so pinagmamayabang ng Kongreso nung nandyan pa si Romualdez na makialam kayo. Sabi niya sa taong bayan, makialam kayo. Pera nyo ito. Sisiguraduhin namin na every single peso magagastos para sa taong bayan. Di ba ganun ang mga payag ni dating Speaker Romualdez? Halos wala namang panagbago kahit wala na si Romualdez. Itong si Bujidi, same banana. Nandyan pa ang majority leader na Sandro Marcos. Tinawag ng PCIG na Pork Barrel Kings. Silang dalawa ni Romualdez. Ito namang Speaker Bujidi at yung House Chair ng Appropriations Committee, tinagurian na King and Queen of Budget Insertions. Laki daw ng paglubo ng kanilang mga ano. So, salamat dito kay Congressman Toby Chanco na matapang na ito, nagsasalita para sa taong bayan. Di ba karapatan natin ito, mga kababayan, taxpayer tayo eh. Pera natin yan, yung budget na yan, hindi pera ng mga kongresista yan. Sila lang binigyan ng kapangyarihan ng ating konstitusyon na mag-approve ng budget. Kailang alalahanin ng mga kongresista na taxpayers money yung binabudget ninyo. Kaya may karapatan po kami na malaman. Simple lang. Yan din ang panawagan ni Congressman Leandro Lileste. So makikita mo yung mga kongresista na walang itinatago. Silang nagcha-challenge na yan. Ilabas nyo. Transparency. By district, ilabas nyo. Ano yung project, pangalan ng project, sinong nag-propose, ganun, para malaman. Tanong,
Papayag ba ang House leadership na ilalabas yan? Tingnan natin. So, malalako tuloy. Dito mo makikita kung anong klaseng political leaders itong si Congressman Bujidi, Speaker Bujidi and House Majority Leader Sandro Marcos. Diba? Usapan ngayon, political dynasty. Sinertify ko noon ng Pangulo, priority bill. Hindi naman urgent, priority lang. Pwede ba ipasa nyo ang political dynasty bill? Ay, nako. Mabilis pa sa alas 4, Bujidi and Sandro Marcos nag-file ng bill. Akala ko, totohanan na. Nako. Nalaman natin through kay Congressman Erese, it's a hoax. Sabi niya, pakitang tao. Yung bill ni Marcos at Bujidi is legalizing political dynasty. Illegalize nila. Kasi nga, pwede daw limang member ng family at any time ay pwedeng uupo ng pwesto. Example, isang senador, isang congressman, isang governor, isang mayor, isang barangay captain. Yan ang kanilang panukala. Ay, nako. So, balik tayo sa issue. So, hamon. Ilabas ninyo. So, ano sa tingin nyo? Kakagatin ba ni Bujidi at Sandro Marcos? Palagay ko hindi. Wala yan. But anyway, magpasalamat na lang tayo at may katulad ni na Congressman Toby Chanco na nagsasalita. Bilib na bilib ako sa kongresistang ito. Noong una niyang nagsalita na pinilit yung impeachment ni BP Sara, may kapalit na pondo. So ito, napipinto, another impeachment. Yan na naman, nagpayag na si BP Sara na impeachment for sale o budget for sale. Parang ulitin nila yung nangyari noong Pebrero. So ito, next year, parang may bayad na naman, may pondo na naman sa mga kongresista na pipirma sa impeachment case ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na gid ni ang nataga ano gyero nga magatop na siya. Indo din sunod ati sa karon naman gyud ang pag-atop niya. So gitemporary ra ni Lila kay mo ni ang ilang abuhan. So karon na human nagyud ang imong giatupan nga imong abuhan. Salamat sa Ginoo nga taga nagikusin. Nga nakaatop na gid ka. Nagid ko. So imong gitemporary lang nga pagkuan imong abuhan. Ako lang nigi temporary kay Paitaan pa na ako ni Taligkaw kay ako pa ni temporary. Oo. So pila ka tuig na ni ang imong balay nga aya pagid ka nakaabo. Mga isa. So 1 year, so aya pa ka nakaabok. So Nakaatop og abuhan. Oo. So pila na imong anak? Isa pa. So isa.
salamat sad ko kay nana sad ko'y abuan. Kay kung wala niyang sin, wala gid ko'y abuan. Oo. Tungod sa kalisod, aya pagyud ka naka atop. Karon pagid ko nakaatop. Karon pagid ko'y nakaatop nga pasalamat sad ko sa video. Sige, salamat pod.